Welcome back sa inyong news, stories, and tutorial channel. Jeff Brooks ako, Anong Paki Mo TV. Sa video na ito at sa mga susunod pa mga videos ay ibibigay natin ang Excel Basics series. Kaya kung ready ka na, let's get started. Welcome to Excel Basics Series number 5. Pag-aaralan natin dito ang Math Basics, yung Writing Formulas and Expressions, yung 5 basic rules to remember about creating formula in Excel, ang basic math formulas in Excel, ang mathematical order of operations, copying and pasting formulas, calculating percentages in Excel, and calculating dates in Excel. So let's get started with the 5 basic rules to remember in creating a formula. Okay, ang unang dapat na maintindihan natin sa formula ay lagi ito nag-uumpisa sa equal sign. So pag walang equal sign, Excel will not going to understand that you are creating a formula. So pag gagawa ka ng formula, always start this off with an equal sign. Dahil ito lang ang naiintindihan ni Excel na symbol para malaman niya na ikaw ay gumagawa ng isang formula. Yung answer to the formula displays in the cell into which the formula is entered. Ano ibig sabihin nito? Hindi natin nakikita mismo ang formula dun sa cell. Say halimbawa, for example, yung number 3 dito actually is a result from a formula. Ang formula natin makikita natin dito sa may formula bar, dito sa taas, equal sign 1 plus 2. Yan, nakita nyo yan. Pag press natin ng enter, si Excel ang i-display niya ay yung result lang ng formula. Hindi niya i-display yung buong formula. Pangatlo na dapat natin maintindihan, ang bawat cells ay naka-referenced sa formula by their own identifier. Ang identifier, dito natin malalaman kung ano yung location o paano natin i-identify ang isang cell. Halimbawa, nag-click ako dito. Makikita nyo na ito ay nasa column F at nasa row 14. Okay, so para hindi kayo mahirapan malaman kung ano ang cell reference na ito, pumunta kayo sa name box. Ang name box ay ito. Sa taas. Sa left side ng formula bar. F14. So, each time na magkiklik kayo ng isang cell, makikita ninyo ito ay B12, although it's a range of cell na naka-merge, pero nag-i-start ito sa B hanggang 12. So, si Excel can identify this doon sa umpisa, sa name box lang, B12. Okay, so, laging nauuna ang column at saka kasunod nito ay ang row number. So yan ang ating identifier at bawat cell ay na-identify sa pamamagitan ng column at saka ng row number. Ang susunod na dapat natin maintindihan ay ang symbols for addition, subtraction, multiplication, and division. Addition, alam naman natin na ito ay ang plus sign. Subtraction, ito yung negative sign o yung dash. At yung asterisk, ito ang multiplication. At ang slash, forward slash, ito ay ang division. Okay, lagi lang natin tatandaan yung mga basic symbols natin para sa math. The symbol for exponent is caret. Ang symbol naman for parentheses ay open at saka close, as you can see in our screen.
Gagamitin natin ang mga symbols na ito in creating formula. Kaya dapat Excel knows na kapag ginamit mo ang caret, ito ay exponent. Pag ginamit mo naman ang parenthesis, ito ay anything that inside the parenthesis, lagi yang inuuna ni Excel sa calculation. Example ng math formula. Ganito tayo gagawa ng mga math formula, very basic. Start tayo sa equal sign and then first cell reference. Ang B14 ay B14 sa taas, ito ay 15 ang value at ang C14 ang value ay 5. At ang ginamit natin ditong mathematical symbol ay plus. So ina-add lang natin ang number na B14 at saka C5. Ano't ano man ang value niya, si Excel automatically niya itong i-recalculate. Ang sagot ng 15 plus 5 ay 20. Pag pinalitan ko ang value ng isa dyan, say, ginawa ko yung 2, ang sagot ay magiging 17. Okay. So, magbago man ako na magbago dyan ng value, automatically, i-recalculate yan ni Excel. Okay. Another example sa Excel, B14, ito ang B14, plus C14 plus D14. So, it's addition. Para siyang summation. Nagsasum up tayo ng maraming mga values sa loob ng mga cells na ito. This Excel formula adds the contents of the 3 cells na naka-specify dito. Ngayon, ang gagawin ni Excel ay ipa-plus lamang niya lahat itong tatlong ito. Which ang total, ang result ay 15 plus 5 plus 2 ay 22. Pag ito ay naging 0, dapat ang sagot ay 20. Next example natin, B14 minus C14. So, subtraction, ito ay negative sign o yung dash na nakikita natin sa ating keyboard. This cell formula subtracts the contents of cell C14, which is 5, from 15. The result is 10 because 15 minus 5 is 10. Let's have another example sa multiplication naman. This Excel formula multiplies B14, ito, multiplied by C14. So, ang total niyan ay 75. Let's have another example, division naman. B14 divided by C14. So, this is 15 divided by 5. The answer is 3. Okay. If I'm going to change this to 20, the result will also be displayed as 4 dahil ito yung result. But the formula, you can see it on sa formula bar. At pagka-click niyo sa formula bar or if you press F2, malalaman niyo yung mga references ng cell na ito o ng formula. Para malaman ng references, again, ulitin ko, click ninyo ang F2. Makikita ninyo na nakabox yung blue. B14 ay blue, box niya ay blue din. Si C14 ay green, nakabox din ang green. Yung 5, yung C14. So, malalaman ninyo saan o nasaan ang mga references ng isang formula by pressing F2. Okay, let's have another example. B14, caret D14. So, nasaan ang D14? Yung 2 ang D14, B14 ay ang blue. So, sa mathematical symbol natin, ang caret ay used to express exponent. So, ang lahat ng number after ng caret, si Excel would identify that as exponent. Ibig sabihin ng formula natin na ito ay B14 squared. So, i-square lang natin yung 20 kasi 2 yung value ng ating D14. So, ang square ng 20 ay 400. Ang square ng 5 ay 25. Paano kung i-change ko itong value ng 2?
Instead na 2, gagawin ko siyang 3. Pagka 3 naman ay cube. So, imumultiply natin ito ng 3 times by itself. So, 5 times 5 times 5, which is 125. Okay, next example natin. B14, this time gagamit naman tayo ng parentheses, tapos addition at saka ng division. This Excel formula adds the value first ng B14 to the value in C14 kasi may plus siya. Okay. And then, yung result will be divided by the value in D14. Okay, so on D14, press F2. Ito ang mga references natin. So B14, ang value niya ay 15. Ang C14, ang value niya ay 5. At ang D14, ang value niya ay 2. So first natin gagawin ay to get rid of the parentheses. So isosolve muna natin whatever is inside the parentheses. Kahit ano pang nasa loob ng parentheses, multiplication, addition, subtraction, exponent. B14 ay 15 plus 5. Okay, so dahil naka-parentheses siya, uunahin natin yung isolve. And then yung result nito na nasa loob ng parentheses to be divided by the value in D14. So 15 plus 5 is 20 divided by 2. The answer is 10. Okay, next example natin. 2 asterisk. It means to be multiplied by B14 plus D14 plus 4. So, uunahin natin yung nasa loob ng parentheses. And after that, yung exponent, kung may exponent, then multiplication or division, and addition or subtraction. So, the answer here is 38. We're going to have more examples a little bit later. Yan na yung ating basic rules at saka ang example ng mga math formula na pwede natin gawin kay Excel. Order of operation ay, kung nakalimutan man ninyo, itinuro na ito ng ating math teacher noong elementary at kahit noong high school at noong college. Ito ay yung PEMDAS. Ito ay universal. Ibig sabihin, kahit saan kayo pumunta, the order of operation will not change. Ito ang ruling natin pagdating sa math. Ang order of operation ay PEMDAS. P stands for parenthesis, E stands for exponent, yung MD dyan ay multiplication or division, at susunod ay ang addition or subtraction. Para maalala nyo, tandaan ninyo yung please excuse my dear Aunt Sally. Okay, para hindi ninyo makalimutan, hindi mag-rumble yung order of operation. Please for P, please excuse. E, exponent. My, multiplication. Dear, division. Aunt Sally, addition, subtraction. So, ito yung order of operations natin na lagi ninyong dapat na matatandaan. Dahil pag mali ang order of operation na ipinasok nyo kay Excel, mali din ang result na makukuha ninyo. Ibig sabihin, depende yan sa paano ninyo i-analyze ang ipapasok ninyong formula. Pero dapat susunod kayo sa PEMDAS. Okay. Order of operation, laging nauuna ang calculate any math inside the parentheses. Anything inside the parent B, calculated first. Pero sa loob ng parentheses na iyon, ia-apply pa rin ninyo ang PEMDAS. Next ay solve all exponents. Pag na-clear na ninyo lahat ng parentheses, ang susunod na hanapin ninyo ay ang exponent. Pangatlo, mag-perform ka ng multiplication or division. Kahit na alin ang mauna sa dalawang ito, kung division ang nauna, mag-divide ka. Pag nauna ang multiplication, mag-multiply ka. To be followed by, pag na-clear nyo na lahat ang multiplication at division, wala nang natira kundi addition or subtraction na lang. Pwede na ninyong mag-perform addition or subtraction. Kahit na mauna ang subtraction, addition, kahit na nung formula ang mauna sa dalawang ito, i-perform ninyo. Let's have an example. Let us illustrate with a simple formula.
equal sign 4 plus 2 times 3. I-apply natin ang PEMDAS. Ang gagawin natin, multiplication first. PEMDAS, parenthesis, wala dyan. Wala naka-parenthesis. Exponent, wala din naka-exponent. So, susunod, multiplication or division. Walang division, kundi multiplication. So, unahin natin ang multiplication. Multiplication, 2 times 3. Okay. Is equals to 6. Dahil wala na multiplication at division, ang natira na lang dyan ay addition. So, 4 plus 6, the answer is 10. Okay, let's have another example. Example number 2. 20 divided by 5 plus 2 times 3. So, order of operation. Meron bang parenthesis? Wala. Meron bang exponent? Wala. Meron bang division, multiplication? Yes. So, unahin natin ang division at saka ang multiplication. First division, 20 divided by 5. Ang result ay 4. And then, meron tayong 2 times 3. So, 2 times 3 is 6. So, meron tayong 4 plus 6. So, addition ng susunod, the answer is 10. Example number 3, medyo mas mahirap ng konti. Apply natin ang PEMDAS. Meron bang parenthesis? Yes. Ang nasa loob ng parenthesis ay 2 times 4. Ang sagot dyan, the result of 2 times 4 o the product of 2 times 4 is 8. Okay. Pag na-clear na natin ang parenthesis, ang susunod na i-clear natin dyan ay yung exponent. Ang exponent ay 3 at saka 2. Ito. So, 3 squared ay 3 times 3. So, 3 times 3 ay 9. So, we will change this to 9. So, meron na tayong 8 plus 9 minus 8 divided by 4. So, next operation natin ay division, which is 8 divided by 4. Ang 8 divided by 4 ay 2. We are left with addition and subtraction. So, meron na tayong 8 plus 2. Pwede nating unahin ang kahit na alin dito. Nasusundan pa ba ninyo yung order of operation? Lagi lang ninyong tatandaan yun kasi it is very important na alam natin yung order of operation. Okay, let's have this example. Try nga ninyo kung kaya ninyong sagutan ito. Okay. First, get rid of the parentheses. Lahat ng parentheses ay tatanggalin ninyo. Lahat lang ng parentheses ay tatanggalin ninyo una. So, solve natin. Parentheses, ito ay 6 divided by 3. Ito ay 2. Next natin ay 3 times 3. Ito ay 9. At ang 6 minus 3, ito ay 3. So next na gagawin natin ay ang exponent. So 3 raised to the second power, ibig sabihin nito ay 3 squared. So 3 times 3 ay 9. So next natin sa order of operation ay multiplication or division. Since multiplication meron tayo, we will going to apply multiplication, which is 2 times 3 is equals to 6. So we have 9 plus 9 minus 6. So 9 plus 9, alam natin ang 9 plus 9 ay 18 minus 6, 12. Nakuha ba ninyo yung tamang sagot? Okay, very good. So yan yung ating order of operation. Now, let us proceed to the copying and pasting formula. To copy the contents of a cell, particularly kung merong formula yan at gusto mong i-copy yung formula, ang gagawin lang natin ay click the cell. Ito yung cell na gusto kong i-copy. So sa formula natin, meron siyang B3 na naka-blue. Ito yung B14. Meron siyang C3 na 13.25 in green. Tapos yung purple na D3, nandun siya sa D3, ang value niya ay 5. So ito yung formula na meron tong cell na ito. At gusto natin tong i-copy. So ang gagawin natin, click ang cell na yan, and then right click. Pwede rin ninyong i-press ang control copy. Okay, right click ninyo ang formula, choose copy. Yan.
Para malaman nyo kung active, kung nakakopy na nga kayo, ibig sabihin kung ang cell na ito ay nasa mode ng being copied, makikita nyo na nagbi-blink yan. And then, pumunta kayo doon sa cell kung saan ninyo gustong ilagay yung formula na ito. Dalawa, pwedeng right-click and then paste. Paste option, formula ang ikakopy ninyo. Or, pag formula, bibigyan kayo ng result. Okay, o kaya naman, Control C to copy, shortcut key tayo, Control C para sa copy. Tapos Control V para sa paste. So dito sa formula nito, press F2, makita nyo yung mga involved na cells. Parehong-pareho din siya doon sa kinopya natin. Excel interprets cell references in formula in a relational manner. Halimbawa, ito kasi yung pinanggalingan niya, yung tatlong cells to the left ang involved. Pag pinaste mo siya dito sa bagong location, ang ikakalculate din niya ay yung tatlong cells na nasa kanyang left din. So, in relational manner ang pag-i-interpret ni cell dito. Kahit saan mo dalhin yan, copy, ilagay ko siya dito, ganun din ang gagawin niya. 0 ang result kasi walang content yung mga cells na ito. Pag inilipat ko, delete. Pag dito ko inilagay yung aking result, pag chinek natin ang mga involved na cells dyan, ganito din. Aralin natin ang absolute cell reference. Basically, yung itinuro ko kanina, yun ang relative references. Ang absolute cell reference, ito yung makikita ninyong mayroong $sign before the column and the row. Excel will not change the cell address. So, lagi nyo tatandaan, pag meron siyang $sign sa column at saka doon sa row number, sa reference, Excel will not change the cell address. Kahit sa mo dalhin yung formula mo, hindi babaguhin Excel. This is used when performing calculations on multiple columns or rows, but the value of a particular cell is to always be used. Kung gusto mo na yung value na yun ay laging gagamitin, kailangan mo siyang gawing absolute cell reference. Okay, sa absolute cell reference, magbibigay ako ng example. Halimbawa ito, the range ng C11 hanggang C14. Pag kinapi ko tong formula na ito, ito nakita yung result na ito, press F2, okay, there is a formula. Ang formula nito, nag-i-involve siya ng C11, C12, at saka C13. Pag kinapi ko ang formula na ito, naka-relative, pansinin ninyo na naka-relative ang cell reference kasi walang $sign sa both column at saka doon sa row. Okay. Pag kinapi ko to, okay, dito ko siya ipipaste, Control V, makita nyo walang result. Ano ang mga involved cells dito? Yan, yung nasa taas din. Kasi kinapi lang niya yung relative reference ng pinanggalingang formula. Okay, dahil walang value, wala din siyang result. Meron tayong division dyan, so it means yung D13 ay 0, anything na may 0, we are dividing 0. Ito ang lalabas. So kapag ang ating divisor ay 0, hindi pinapayagan ng Excel yan, ito ang ibibigay niya sa inyong result. Okay. Ngayon, kung gusto nating i-copy ito, gawin nating absolute ang value nila. Sa formula pa lang, di-delete ko nito. Sa formula pa lang, press F2, yung C11, press mo yung F4, okay, F4 ang ipipress mo, makikita mo na yung $sign doon, both column at saka yung row. Ang column ay column C, ang row ay 11. So dito, F4 din para maging, you need not to type nga pala ng $sign para hindi na kayo mahirapan. Just press F4, isang beses lang ha. Isang beses na press ng F4. Kasi pag press mo ng isa pa yan, dalawang beses mo siyang press, matatanggal yung isa. Bali, ang naka-absolute lang dyan ay yung yung row. Pag press isa pa, column lang ang naka-absolute. Gagalaw yung row,
yung column hindi gagalaw. Okay. Isa pang press, babalik yan sa relative cell reference. Wala siya, hindi na siya naka-fix. Press F4. Ayan. So, sure ka na hindi nagagalaw yan. Column-wise at saka sa row-wise. Hindi lilipat ang row, hindi lilipat ang column. Press F4 ulit. Dito, press F4 and then press F4. Bakit hindi ko na nilagyan, hindi ko prines yung 12? Kasi 12 is a constant. Yan ay number of months in a year. Constant siya. Okay, so press enter. I still have the same result. Ngayon, pag kinapi ko tong formula na to, to copy, Ctrl C, ilagay ko dito, Ctrl V, I still have the same result. Pag prines ko ang F2, it gives me the reference dito. Hindi doon sa taas. So this is what we call the absolute value. Pagka-click ko dito yung sagot, Ctrl V, okay, copy ko muna to. Ctrl copy, Ctrl V, yan. Nakita mo ang result ay the same pa rin. Press F2 para makita mo yung mga cell addresses na kasama sa formula. Nandoon pa rin siya. Hindi siya magbabago. Even if I put the result here. Control copy ko and then I put the result here. Control V, hindi pa rin nagbago. Press F2, ang cell references niya, eto nandito sa ibaba. Ito ang absolute cell reference. Okay. Importante ang absolute cell reference, lalo na kung gusto mo na fix yung mga cell address. Okay, meron din tayong tinatawag na mixed cell reference. Ang mixed cell reference, yun yung itinuro ko na rin kanina. Okay. So dito, ito yung formula natin. Press F4 para magbago siya. Makita mo dito, yung 11 ay naka-absolute, yung row 11. Yung column ay hindi. Anong ibig sabihin nun? Tatakbo ang column. Pero yung row, magi-stay siya sa 11. So, ganun din ang gagawin ko dito. Si 11, ito ay si 11. Ito ay si 12. Ito naman ay si 13. Okay. So, dito sa specific example natin dito, column, tatakbo. Yung row, magi-stay. Okay. Ngayon, ano ang mangyayari dyan? It means, pag prines ko ito, yan, at kinapi ko ang formula, nilagay ko dito, Ctrl V, makita nyo ang result ay error. Ang reference natin dyan, yun. Bakit? Dahil, nag-move yung column. Yung row, hindi. Okay. Paano ko nalaman na nag-move yun? Pag prinaste ko dito, Control copy. Pag dito ko pinaste yung ating result, Control V, okay, error pa rin. F2, nasa ng reference? Nandito ang reference niya. Hindi nagbabago yung row number, 11 pa rin. Pero ang column, nagbago siya, naging G. So, yan yung isang natin. Ngayon, pag pinili naman natin yung isang mixed reference, okay, F2, ito, press F4 ulit para magbago siya. It means yung column ang hindi magbabago. Dito, column, hindi magbabago. Okay. Right. And then, press enter. Column niya, hindi magbabago. Control copy. Pag dito ko siya nilagay, Control V, nakita niyo yung result. Okay. Press F2. Ang involve niya doon. Magkakaroon ka ng problema pag ibinaba mo na yung iyong pag binaba mo na yung location niya. Pag dito ko na siya inilagay. Okay? So, copy. Ilalagay ko dito yung result. Control V. Okay. Error ang ibinigay niya dahil, okay, nagbago yung row. Yung column lang ang hindi nagbago. Pero yung row ay nagbago. So, nakuha nyo yung ibig sabihin ng mixed cell reference. Okay. Kung gusto nyo na hindi magbago both row at saka column, press ninyo ang absolute cell reference natin. Huwag yung mixed cell reference.
Magagamit ninyo ang cell reference pag marami kayong ikakalculate to the right o marami kayong ikakalculate na going down sa inyong rows. Diyan ninyo magagamit ang mixed cell references. Okay. Now, let's go sa calculation naman ng percentage. Okay, let's understand what is percentage. In mathematics, a percentage, nag-originate ito doon sa Latin, na Latin word na percentum or by the hundred ang ibig sabihin. Ang percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100. Pag sinabi nating fraction of 100, bahagi o parte lamang ng 100. Hindi buong 100, bahagi. It is often denoted using the percent sign. Percent, very familiar tayo dyan. Although, sa mga articles, yung mga abbreviations, instead na gumagamit sila ng percent sign, ay text ang ginagamit nila, like PCT period, ginagamit yan, which means percent. Yung iba naman ay PCT without the period, percent din ang ibig sabihin, and sometimes PC is also used. So, ang mga writers, instead of using the percentage sign, ang ginagamit nila ay text. Ito ay acceptable naman. A percentage is dimensionless. Ibig sabihin, boundless. Ang number ng percentage, hindi siya naka-specify sa by the hundred, by thousands, by millions. Okay. A percentage is a pure number. Wala din itong unit of measurement. Okay. Lagi nyo tatandaan yun. Walang unit of measurement ang percentage. Okay. Let's have an example. Yung 45% is read as 45%. Yung sign doon na percentile o percentage o percent sign ay percent. Ang 45% ay equal to 45 divided by 100. So 45 out of 100. It is also equal to the ratio. Ratio ng 45 is to 100. It is also equal to 0.45 hundredths. Okay. So meron tayong tenth, hundredth. Ito yung pagbabasa natin sa decimal places. So 45%, it can also be represented by 45 divided by 100, or 45 is to 100, or 0.45. Pare-pareho yan. Okay. Example 1. If 50% of the total number of students in the class are male, so kung 50% ng number ng mga estudyante sa klase ay puro lalaki, that means 50 out of every 100. Kung merong 100, 50 doon ay mga lalaki. So if there are 500 students, then 250 of them are male. So halimbawa, meron tayo ditong 50% male, okay? 50% of the class is male. Ibig sabihin nito, 50 male in every 100. So, meron tayong ratio dito na 50 is to 100. Paano kung meron tayong 500 students? 50% nito ay 250. So, i-multiply lang natin. The formula na gagawin natin dyan ay multiplication lang. So, equal sign B5. Ang B5 ay yung naka-blue to be multiplied by 50%. So, ito-type lang natin 50%. Automatically, sa Excel would understand that at bibigyan kanya ng result na 250. Okay. Next natin, example number 2. An increase of 0.15 cents on a price of $2.50 is an increase by a fraction of 0.15 over 250 is equals to 0.06. Okay. So, fraction lang yung 0.15 na increase. Fraction ng
250. So ito, ang increase natin ay 0.15 cents. Ang original price ay 2.50. So nagdagdag tayo ng 15. So ang magiging total niyan, new price, ay magiging 2.65. So in decimal form, yung 15 cents na increase from 2.50 dollars ay 6% lang. Okay. So nagkaroon ng 6% na increase sa price. Okay, nakuha niyo 'yon? Alright, let's have another example. To calculate percentage of a percentage. Okay, so porsyento ng porsyento. Sa mga negosyante ay aral na aral nila ito. Alam nila kung paano mag-calculate ng magkano porsyento diyan dun sa porsyentong makukuha mo. Di ba? Meron tayong mga ganung agreement eh. Sa business, ang kita ko doon ay bibigyan daw ako ng 10%. Okay? O sa 10% na makukuha mo, magkano naman ang porsyento ko? Okay, so let's have a good example. To calculate percentage of a percentage, convert both percentages to fraction, to decimal, and multiply them. For example, 50% of 40% is. Pwede natin itong i-represent into fraction muna. 50% can be represented or can be rewritten as 50 divided by 100. Kasi yung percent doon ay per 100. 40% ay 40 divided by 100. Pag minultiply natin yan, 50 times 40, meron kang 2,000. Yung 100 times 100, meron kang 10,000. So, kung pwede nating i-reduce into lowest term, pwede maging 20 over 100, then you have 20%. Or you can change it to decimal. Okay, ang 50%, ang decimal niyan ay, lagyan natin dito, 50%, ang decimal niyan ay 0.50. So, kung gusto niyo i-change yung format ng number, inaral natin ito dun sa earlier na video natin. Kung hindi pa niyo napanood yung video natin on how to format numbers, please watch my old video tungkol sa mga numbers. Okay, click lang natin ang, pwede natin ilagay yung number. So, makita mo, from 50%, naging 0.50 siya. So, we have 40%, naging, that is equivalent to 0.40. So, 50% is equivalent to 0.50, and 40% is equivalent to 0.40. Ngayon, ang kukunin natin ay percentage ng 50% doon sa 40. Okay. So, i-multiply lang natin ang 50% by 40%. Yung i-multiply lang natin ang 50% by 40%, which is, gawa tayo ng formula. Formula starts with an equal sign. Click natin yung first reference natin, which is 0.50 asterisk for multiplication, and then click the next cell reference, which is the 0.40 or 40% will give you 0.20. Pag kinonvert mo itong 0.20 na ito into percent, click lang natin ang percent, this is 20%. Okay. So, yan yung ating okay, now we will proceed to calculating dates. Para makapag-calculate tayo ng mga dates ay intindihin muna natin kung papaano ba ini-interpret ni Excel ang mga dates. Dates are stored as serial number. Pag sinabi natin serial number, in series, sequential. Ang Excel calendar ay nag-umpisa noong 1st ng January 1900. So, ibig sabihin, kung mag-enter ka ng data beyond o earlier ng 1 January 1900s, halimbawa, ang nilagay mong date
ay 31 December 1899, hindi na yan ma-identify ni Excel as date. Okay. To understand this better, ang January 1, 1900 ay naisusulat ni Excel as 1 January 00. Makita natin dito sa taas yan, sa function, sa formula bar. So 1900 at yan ay mayroong serial number na 1. Okay. So yung 1, pag naglagay ka ng 1 and you convert 1 into date, yan, makikita mo ang value niya. So pag may pinasok ang number na 1 at finormat mo siya into date format, ang ibibigay sa yung result ay January 1, 1900. Okay, so ang January 2, 1900 ay merong serial number na 2. Ang January 3 ay merong serial number na 3. Ang January 4, 1900 ay may serial number na 4. Ang 29 October 2020 ay merong serial number na 44,133. So dahil meron siyang serial and Excel identifies each number or each date as in a number or in a serial number, pwede nating i-calculate ang mga dates. Isa sa mga gusto nating malaman ay kung ilang taon na ang isang tao, yung kanyang age. Okay, meron akong i-introduce sa inyo na isang function o dalawang function. Ito yung int or integer function at yung today function. Madali lang ang ibig sabihin ng int or integer. Ang integer ay ibibigay lang sa iyo ang number, numerical value. Kapag hinahanap mong result o ang gusto mong i-display ni Excel na result ay number, okay, and you are working with dates, syempre kung date format ang wino-workout mo, tapos ang ibibigay sa iyo syempre na result ng Excel niyan could be or date format din ang kanyang ibibigay sa iyo. Pero since hindi yun ang gusto nating lumabas na result, so gagamit tayo ng isang function which is integer. Para makuha natin yan, let's start first our formula with an equal sign. And then type natin yung int. Huwag kayong mamroblema kung nagtatype kayo in small letters. Kasi makikita din naman ninyo ang suggestion ni Excel. Okay. Pag nakita ninyong may int, may interest, may intercept, interest rate, and int rate, yung first na option, ito yung kailangan natin. Ang nakalagay dito, rounds a number down to the nearest integer. So, ibababa niya sa pinakamababang ang result, yung integer. Nira-round off niya, round down. So, kung may extra dyan, ilalagay pa rin niya yan doon sa pinakamababang integer, pinakamababang number. Kung mayroong mga fraction. So, pipiliin natin to two ways. Pwede mong i-double click o pwede mong i-press ang tab button. So, in this case, i-double click ko siya. And then, the number. The number ay gusto kong kakalculate natin ang age, di ba? Ang gagawin natin, yung date ngayon. So, kukunin natin ano ba ang date ngayon. At bukas po pwedeng magbago, di ba? So, gagawin natin para each time na bubuksan natin ito ay makikita natin yung updated na date. On next year, pagka binuksan natin tong formula na to, alam mong magbabago yung result.
So gusto natin sa Excel automatically calculate the age based on today's date. Okay, so tatype natin yung today. Napansin nyo, nagtatype ako sa small letter. Pero ang lumalabas na option doon ay may naka-all caps siya. Kaya huwag kayong mag-alala na mag-type sa small letters. This time, ipipress ko naman ang tab. Lumabas na yung today function. So, ipipress ko yung tab. Meron akong open parenthesis dito. Since today ay wala naman talagang kasama yan except today, and then always make sure na i-close natin siya with ang closing parenthesis. Laging terno ang parenthesis ng formula. Okay, pag kinulang ka sa parenthesis o yung isa ay walang kapartner, magkakaroon ng error ang iyong formula. So always make sure lang pag nag-open ka ng parenthesis, i-close mo rin siya ng the same parenthesis. Color-coded ang mga parenthesis kaya hindi ka malilito kung alin ang open at kung alin na yung close na. Close na kapag nakita mong may open na purple, may naka-close din na purple. So, ang mga open na parenthesis natin dito ay yung green at yung black na parenthesis. Ngayon, ano ang susunod natin gagawin? I-minus natin ito sa value ng isang cell kung saan doon natin ilalagay yung birthday ng isang tao. Okay, sa example natin, ilalagay natin ito sa D6. D6, okay. So, sa column D and row 6. So, ang cell reference natin ay D6. I-close ko ngayon yung kulay green na parenthesis. Okay? Kasi gusto ko doon matapos today's date minus yung birthday. Okay, so naintindihan nyo yung formula natin. Kuklose ko siya ngayon ng isang closing parenthesis na kulay green. So solve na ako sa kulay green. And then, i-divide ko siya ng constant. Ito yung number na hindi magbabago. 365.25. You may ask me, bakit may 0.25 samantalang meron naman tayong 365 days in a year. Don't forget na in every 4 years, meron tayong tinatawag na leap year. Ang leap year, ang number of days natin doon ay 366 days o na mga araw. Okay, so yung nakikita ninyong 0.25, it's a fraction. Fractional part lang ng leap year natin. Dahil in every 4 years, meron na tayong 1 day na additional sa calendar natin. So, yung 0.25, pag apat na taon, nagiging isang buong number siya. So, in every 4 years, meron tayong 366 days. Ito yung tinatawag nating leap year. So, sa ating constant, ang ating ginagamit ay 365.25. Okay. So, kapag ito ay ating i-enter, yan. So, napansin niyo dahil hindi ko close yung aking formula ng isang close parenthesis, nagkaroon ako may nag-prompt sa akin dito. Each time nakukulangin kayo sa parenthesis, ipoprompt kayo ng Excel na there is something wrong or error sa formula. Microsoft Excel found an error in the formula you entered. Do you want to accept the correction proposed below? So pag-aaralan nyo yung pinapropose na formula ng Excel, and then click yes kung gusto mong i-accept yung pinopropose niya. And this time, tama naman yung proposal niya kasi ang kulang lang naman sa formula ay yung closing parenthesis. So, click yes, and then I have here, okay, okay. Binigyan niya ako ng
um, date na February 25, 1900. Hindi ito yung result na gusto ko. So, I have to change the format into number or general. And I have here 56 years. Okay. Punta tayo sa... And by the way nga pala, yung inintroduce ko sa inyo kanina na today's function. Yung today's function, okay, si Excel would always give you the today's date kapag ginagamit nyo yung today function. Yung date value niyan would always be today. So kung bukas bubuksan mo siya, today pa rin yon. Yung date bukas ang ibibigay na value ni Excel. This time, magkakalculate naman tayo ng mga dates for the future. E-date. So, pag i-start tayo ng function natin, it starts always with an equal sign. And then, type ninyo yung ED, and then pag lumabas na yung suggestion na gusto nyo, press the tab button. So, active na yung ating e-date function. Ang function ay binubuo ng mga arguments. Okay, ang first argument na kailangan natin dito ay yung start date. Hinahanap niya. So, ano ang start date natin? Ito ay nakalocate sa D6. Ita-type lang natin ang D6 or simply click D6. Kung nahirapan kayong mag-type, ang gawin nyo, yung inyong cursor, dalhin nyo doon sa location ng cell. So, D6, yan. And then, comma. Para pupunta ka sa next argument natin at i-close itong naka-bold na argument na yan. Okay. Press mo ang comma, magpasok ka, and then months. How many months? Okay. Kung mag-due ang cheque, o mag-due ang renta, o mag-due ang contract ng 10 months, kasi 10 months lang ang contract nyo. So, itatype mo dito yung number of months. Say, ito ay 10 months o 12 months. Kung 12 months, ilalagay mo ay 12 and then close your function or your formula with a closing parenthesis and press enter. So, exactly next year, based on the date na inilagay mo, yung start date, Tuesday, May 25, 1965, doon mag-e-end o matatapos o mag-due yung contract. So, ipapalitan natin yung date dito. Okay? Ang ilalagay nating date ay today's date, which is 29 October 2020. Press enter. So, mapapansin mo na exactly Friday, October 29 din, but next year, matatapos yung contract. Ito yung calculating date using e-date. Pwedeng next month or 2 months or 3 months. Depende sa formula na gagawin mo. Kung 3 months, alam mo, 3 months from now ay tapos na ang first quarter. So, ilalagay mo dito sa yung formula. Okay. Double-click para ma-activate ang iyong formula doon sa cell. Sa cell na nagko-contain ng formula, doon ka mag-double-click. And then type 3 for 3 months. Then click enter. So, 3 months from now, so meron tayong October. Susunod, first month natin ay November, December, and January. So, exactly 3 months, ito yung mag-due yung check. Okay. So, that is how to calculate date using e-date function. Now, gagamit naman tayo ng arithmetic o mathematical computation para sa future date o sa mga past date. Ang gagawin natin ngayon ay future date muna. Future date, kakalculate natin yung number of days para mas specific tayo. Meron halimbawa
ikaw ay visit visa dito sa UAE. Ngayon, ang gusto mong malaman, ang point of entry o date of entry mo ay ngayon. So, lalagay natin dito. At yung value na yun na ilalagay mo sa D6. So, i-click ko yung D6 kasi dyan mo ilalagay yung date of entry mo. Sa visit visa, meron kang 90 days. Okay, so ilalagay mo 90. Okay, pero isipin mo na sa 90 days, nagdagdag tayo ng 90 days, pero it includes yung same day. So kasama pa rin yung today. So counted yung ngayon. Okay, so magbabawas ka lang ng isa kasi pag nagdagdag ka ng 90, today plus 90 magiging 91 yon. So dahil included yung ngayon, dahil visit visa 90 days lang ang validity including the first day of entry. So mag-minus 1 ka. So matatapos ang visit visa mo ng Tuesday, January 26, 2021. Yan yung pag-calculate natin ng future date. Paano naman yung past date? Past date, kailan ba yung 3 months mula ngayon, pabalik? Okay, ito yung bumabalik tayo sa panahon. So, magsusubtract lang naman tayo dyan. So, mag-start tayo. Saan nakalagay yung ating start date? Nakalagay siya sa D6. Pabalik, gusto mong malaman, 90 days from now, pabalik, kailan yon? Okay. So, 90 days, ito ay noong Friday, July 31, 2020. So, ito yung 90 days backwards ay July 31, 2020. So, that is how to calculate ng ating mga dates. Ito ay mga simpleng calculation lang for calculation ng dates natin. So, maraming salamat sa panonood sa aking video at kung meron kayong mga questions o meron kayong gustong malaman pa o kung meron kayong hindi naintindihan sa ating video, please comment down below sa comment section natin and we will going to answer all your questions. Thank you and see you on my next video.